Takot na takot ako habang isinusulat ko itong kwentong ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakilala ako ng ganoong nilalang. At ito rin ang aking karanasan na malapit sa kamatayan. Magandang araw, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Lancel. At ito ang aking kwento. Nakarating ako sa Dresden, Germany kasama ang aking mga magulang noong 12 years old pa ako. Nagrenta kami ng apartment at malaki ang kwarto para sa aming tatlo. First time ko din makakita ng ganitong klaseng building na malaki pero masikip. Ang aming balkonahe at mga bintana ay nakaharap sa parking lot. At napansin ko na gabi-gabi, ang mga ilaw sa kalye ay kalat-kalat. May dalawang patay na puno sa magkabilang gilid ng gusali na mas lalong naging katakot-takot para sa akin. Nagsimulang magtrabaho ang aking mga magulang sa isang pabrika na malayo sa aming apartment. Kaya naman naiiwan akong mag-isa sa bahay. Nag-aaral din ako sa Dresden Elementary School na isang mahalagang detalye sa kwentong ito. Baka lang kasi magtaka kayo. Isang gabi, nag-aaral ako noon dahil kinabukasan ay may pasok. Nakaharap ako sa dingding at sa kanan ko ay ang saradong balkonahe. Habang nagbabasa ako ng takdang aralin, may narinig akong daing sa labas. Malakas yun para marinig mula sa aming apartment na nasa ika-4 na palapag. Parang daing ito ng isang babae. At bilang isang bata na palaging gustong tumulong, naisip ko na kailangan niya ng tulong. Binuksan ko ang pinto ng balkonahe namin at sumilip. May nakita akong babaeng nakatayo sa likod ng ilaw ng kalye. Pero parang nagtatago rin siya sa likod nito. Kumikislap ang mga ilaw. Kaya hindi ko halos makilala ang mukha nito at ang kanyang payat na katawan. Pero masasabi kong babae talaga ito dahil sa haba ng buhok at sa hugis ng katawan. Ang nakapagpangangalang sa akin sa gulat ay ang katotohanang napakalaki nito. Halos nasa 30 talampakan ang layo nito mula sa gusali. Ngunit dinig na dinig ko pa rin ang daing niya. At ang isa pang nakakapagtaka rito ay tila ako lang ang nakakarinig nito. Walang ibang tao sa paligid. Wala ring ibang sumisilip sa bintana nila para tignan kung ano man yung ingay na yon. Basta kaming dalawa lang ang naroon. Tinitignan ko lang siya noon bago ko pumasok sa loob para kunin yung phone ni tatay. Iniwan niya talaga yun sa akin for emergency. Itinext ko si mama. Pagkatapos ay saka bumalik sa balcony. Pagsilip ko, nandoon pa rin ang babae. Pero napansin ko na lumipat siya sa isa pang streetlight. Para siyang nagpapalipat-lipat sa tuwing tumatalikod ako. Tinawagan ko si mama. At this time, ay hindi ko na inalis yung titig ko sa babae. Maya-maya pa, umihip ang malakas na hangin. Tinangay noon ang notebook ko kung nasaan ang aking takdang aralin. Kaya naman bumalik ako sa loob para kunin yon. Pagbalik ko sa balcony, ay mas malapit na yung babae. 2 streetlights na lang ang layo nito mula sa gusali namin. Ilang hakbang mula sa entrance ng building. Inisip ko kung pinaglalaroan lang ba ako nito. Gusto ko na sanang tumawag ng pulis nun. Ngunit hindi ko ito nakikitang sapat na dahilan para gawin yon. Hindi naman siya mukhang banta o manghihimasok sa building. Ang sumunod na ginawa ko ay ang pinaka-pinagsisisihan ko. Ang tagal kong nakatitig sa babae
Halos 1 oras siguro yun. Basta nakatitig lang ako sa kanya. Maya-maya, lumipat na naman siya ng pwesto. Mukha naman siyang normal at hindi nakakatakot. Ngunit yung paglalakad niya, patungo nga sa pintuan ng gusali namin. Ang isa pang nakakapagtaka lang din, naglalakad siya habang nakatitig sa akin. Sa paglakad niya na yon, nakita ko ng malinaw yung mukha niya. Maganda po siya. German beauty. Talagang napakaganda. Pero nawaglit ang tingin ko sa mukha niya nung humarap na sa akin pati yung katawan niya habang naglalakad. Nakasuot siya ng dilaw na damit na may mga disenyong sunflower. Amoy ko rin ang halimuyak ng pabango niya. At ito po ay Ujun, isang French perfume brand na tinatawag na 2S Unique. Nakilala ko ang amoy dahil mahilig ako sa mga pabango at adik ako sa mga ito. Maya-maya pa nga ay nagawa niya nang makapasok sa gusali namin. Wala kaming elevator, hagdan lang. At maririnig mo ang mga yabag kung may umaakyat sa hagdan. Hindi nagtagal ay narinig ko na nga ang mga yabag ng paa nito. Pero parang malayo ito. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, nadidinig ko ng papalapit na ito. Para akong naisahan. Hindi dapat ako tumitig sa kanya o tumingin sa balcony. Malaking bata po ako. Malaking bulas. Matangkad at masasabi kong matapang ako. Pero hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng takot nun. Hindi ko alam kung ba't ako naduduwag. Alam kong ako ang punterya nito. Pero hindi ko alam kung lalaban ba ako o magtatago na lang. Dahil sa pagkataranta ko, ay gumawa ako ng desisyon na labis kong pinagsisihan at halos isumpa ko ang sarili ko dahil dito. Binuksan ko ang pinto at lumabas ng unit namin. Nasa harapan ako ng hagdan at doon ay nakita ko ang babae na papaakyat na sa isa pang palapag. Hanggang 6th floor kasi ang building na yon. Nang makita niya ako, ay nagmamadali siyang bumaba ng hagdan pabalik sa 4th floor. Patakbo sa akin. Agad din naman akong bumalik sa unit namin at inilak ang pinto. Tangang-tanga ako sa sarili ko nun kasi paakyat na sana siya sa isa pang palapag kung hindi ko lang sana binuksan ang pinto at lumabas. Agad akong pumunta sa kwarto ko at nagtago. Hindi ko alam kung papaanong nangyari pero narinig kong nagbukas yung pinto ng unit namin. Nakalimutan ko yatang ilak. Pero hindi. Sigurado akong nailak ko yun. Kaya paano niyang nabuksan? Naririnig kong nag-iikot yung babae sa loob ng apartment namin. Ang isa pang katangahan ko ay naiwan kong bukas yung pinto ng kwarto. Mula sa pinagtataguan ko ay kitang-kita ko ang galaw ng mga paa niya. Mabilis siyang naglalakad. Parang nagmamadali. Maya-maya pa, nagsimula siyang gumapang. Nakita kong lumaki yung mga mata niya. Napakalaki noon na hindi na natural sa isang tao. Patuloy siyang naghahanap habang gumagapang. Hindi nagtagal, ay nakita niya ako sa ilalim ng kama. Mabilis akong gumapang papalabas. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto at nagpatay ng ilaw. Ihinarang ko ang sarili ko sa likod ng pinto. Maya-maya pa, narinig ko na ang boses ni Papa. Tinatawag niya ako at pinapabuksan ang pinto. Napakunot ang noo ko nun. Inisip ko, imposibleng si Papa yun.
kasi malayo ang trabaho niya dito sa apartment namin. At tama nga ako, ginagaya ng babae ang boses ni Papa. Palakas ng palakas yung pagtawag niya sa akin hanggang sa sumisigaw na siya at parang palapit pa ng palapit sa tenga ko yung boses niya. Hindi ko ito pinansin, ngunit paulit-ulit iyon. Hanggang sa maya-maya, nakarinig ako ng mga yabag na naglalakad ng palayo. Hinintay kong mawala ito o lumabas ng bahay. Ilang minuto akong naghintay at nag-ipon ng lakas ng loob para buksan ang pinto ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, ay agad kong tinakbo yung main door namin. Isinara ko yun at ikinandado. Tumakbo rin ako papunta sa balkonahe at isinara ang mga bintana at pinto doon. Pagkatapos noon ay nagkulong na ako sa kwarto hanggang sa makarating na sila Mama. Nag-alangan pa akong buksan ang pinto noon kasi baka mamaya yung babae pa rin yun. Hanggang sa nakareceive ako ng text mula kay Mama. Doon ko palang binuksan ang pinto. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Naniwala naman sila sa akin dahil alam nila na hindi ako pala kwento ng mga ganon. Dahil nga doon, binalak nilang bumalik na lang ng Pilipinas. 3 araw pagkatapos ng insidenteng yon, pumunta kami sa airport. 1 AM na kami nakarating at 3 AM naman ang scheduled flight namin. Nakaramdam ako ng gutom dahil sa masasarap na chocolate na nakita ko sa paligid. Nanghingi ako ng pera kay Mama at binigyan naman nila ako ng pambili. Pumunta ako sa isang candy store at naglibot-libot. Pagkakuha ko ng chocolate, ay agad na akong nagbayad sa cashier. Tumingin ako sa kanya, pero nagulat ako kasi kapareho ng mga mata niya yung mata ng babae nung nagdaang gabi. Tumakbo ako pabalik kay Mama at niyakap ko sila. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari pagkatapos nun, maliban sa sumakay kami ng eroplano at naupo. Makalipas ang ilang oras, nagising ako at tinignan ko ang mga magulang ko. Natutulog na sila, kaya natulog na lang ulit ako. Naalimpungatan ako noon dahil may nararamdaman ako na parang may umaaligid sa amin. Parang may nakatingin sa akin mula sa likod ng upuan namin. Matutulog na lang sana ako. Pero pagbukas ko ng mga mata ko, nakita kong may nakatingin sa akin na isang matandang lalaki. Namumungay ang mga mata niya at halos magkalapit na ang mukha naming dalawa. Tinakpan ko ang mukha ko sabay hampas doon sa mukha ng matanda. Ramdam kong may tinamaan ako. Pero pagsilip ko, wala na yung mukha ng matanda. Bahagya akong nagpalinga-linga. Hindi ko na ito nakita pa. At isa pa, parang walang nangyari. Yung mga kasabay naming pasahero, parang wala lang. Parang walang nakita o narinig man lang. Kaya naman niyakap ko na lang yung braso ni Mama. Nagtakip ng muka pero hindi na ako nakatulog. Nang makarating kami sa Maynila, ay nagbiyahe na kami pa Iloilo, pabalik sa bahay ng lola ko. At doon ay naikwento ko sa kanila ang lahat. Ito naman yung nangyari sa Dresden Elementary School. Bago ang flight namin pa Maynila, pumunta ako sa paaralan pagkatapos ng pangyayari na yon. Dala-dala ko noon yung takdang aralin na ginagawa ko. Nakaupo lang ako noon sa isang glass window o isang makapal na bintana. At sa labas noon ay isang field o hangout area. Tumingin ako sa labas
nakakita ako ng isang matandang babae. Isa siyang German. Puti na ang buhok at kulubot na ang balat. Ngunit ang mga mata niya ay namumungay na siyang nagpabalik ng alaala ko doon sa babae. Nagsimula itong maglakad papunta sa main door na merong pasilyo patungo sa aming silid-aralan. Sa kabutihang palad, natapos na ang klase ko noon, kaya nakaramdam ako ng ginhawa. Lumabas ako at nakita ko yung matandang babae. Nakita ko siyang tumakbo. Mabilis ang pagtakbo niya kung ikukonsidera mong matanda na ito. Tapos yung takbo niya, patiptoe pa. Pero yung postura niya, parang nakatali ng lubid yung mga paa niya. Yung paggalaw niya, yung parang lumulutang tapos paa lang ang gumagalaw sa sahig. Sa takot ko, umiiyak akong tumakbo noon pabalik sa classroom namin. Nagpasundo na lang ako kay Papa. Ngayon po ay nakatira na ulit ako sa Pilipinas. Ngunit hindi yun nagtatapos. Kung sino man ang nilalang na yon, sinundan pa ako nito pabalik dito sa aming lungsod. Pakaramdam ko, isa itong nilalang na may magkakaibang anyo. Nag-search ako sa Google, German Mythical Creatures. Ngunit wala naman akong mahanap na kagaya ng nakita ko. Tila ang nilalang na ito ay bago at mas nakakatakot kaysa sa anumang mga alamat. Yan lang muna po ang ibabahagi ko sa ngayon. Ibabahagi ko ang part 2 kung kailangan. Salamat. O nga po pala, habang isinusulat ko itong kwento na to, patuloy akong nakakarinig ng daing sa labas ng pintuan namin. Sinulat ko ito sa phone ko sa loob ng kwarto. Still hanggang ngayon, hindi pa naman ako nito sinasaktan. At least for now. Magandang gabi po, Sir Kira, at sa lahat ng avid listeners ng Inig Stories. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hindi naman gaanong nakakatakot. Pero true story po ito at nais ko pa rin pong ibahagi sa iba upang makapulutan ng aral at huwag nang gawin ang mga pagkakamaling nagawa ko. Ako po si Gabby, 26 years old. Isa po akong operations manager ng isang kilalang company dito sa Cebu. Nagsimula ako dito bilang isang analyst 5 years ago. At kahit noon pa lang, ay naririnig ko na ang samot-saring kwento ng katatakutan dito sa aming kumpanya. Lalong-lalo na sa CR ng admin building na nasa tabi lang ng aking opisina. Pero sa 5 taon ko doon, wala naman ng gambala sa akin. Naalala ko pa noon, yung dating manager ng aming department ay hindi umuwi hanggat hindi nakakauwi ang lahat ng miyembro ng aming team. Na ikinatutuwa ko naman dahil lubos talaga akong matatakotin. At ngayong ako na ang manager ng aming department, nais ko rin itong gawin sa aking mga analyst. Noong bago-bago pa lang ako sa posisyon, ay halos araw-araw akong ginagabi ng uwi. Nakadalasan ay inaabot ako ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Pagkakauwi ko ng bahay, nadadatnan ko ang lolo ko na gising pa. Hindi siya natutulog hanggat hindi ako nakakauwi. Madalas ay nakadungaw siya sa bintana na malapit sa terrace namin. Tanaw ito mula sa gate ng bahay. Sakitin po ang aking lolo Pedro. Kaya palagi kong sinasabi sa kanya na matulog na lang siya ng maaga upang hindi na maapektuhan ng lagay niya. Pero parang hindi niya iniintindi ang sinasabi ko. Palagi niya pa rin akong hinihintay. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag galing sa aking mga magulang.
Isinugod daw sa ospital si Lolo at nakomatose ito dahil sa sakit sa puso. Dali-dali naman akong pumunta sa ospital, dala ang laptop na ginagamit ko sa trabaho. Matigas ang ulo ng lolo ko pero mahal na mahal ko yun at gusto kong nasa tabi niya lang ako. Kaya lang, alipin din ako ng trabaho. Kaya naman, kahit nasa tabi ako ng lolo ko, ay parang wala rin ako. Hindi rin po ako naniniwala sa mga multo. Pero nung araw na yon, nagbago ang lahat. Ako lang po ang naroon at ang lolo ko. Pero busy ako sa paggawa ng trabaho ko. Maya-maya, napansin kong lowbat na ang laptop ko. Kaya dali-dali ko nang kinuha ang charger at isinaksak sa outlet na malapit sa tapat ko. Medyo natagalan nga lang ako dahil napakahigpit ng outlet. Pagbalik ko sa ginagawa ko, naglabas ng notification ng laptop. 10% na lang daw ang natitira sa battery. Kaya naman nagtaka ko. Kasi sigurado naman akong nakaplug na yung charger. At gumagana naman ito kanina. Sinilip ko yung outlet. Nakatanggal yung charger ko. Medyo nagtaka ko noon kasi parang imposible namang mahatak ko yun dahil malapit lang ako sa outlet at mahigpit din ang kapit ng charger ko dito. Nagtataka man, isinaksak ko na lang ulit yung charger sa outlet at ibinaling ko na lang ulit yung atensyon ko sa report na ginagawa ko. Nakita ko naman na gumana siya. Nadagdagan na ng 1% yung charge kaya inobserbahan ko yung charging ng laptop para makasiguradong hindi ito sira. Hanggang sa nag 20% na ito. So nagpatuloy na ako sa ginagawa ko. Maya-maya, biglang nag-shutdown yung laptop ko kasi nag-empty na yung battery. Pagtingin ko sa may outlet, nakatanggal yung charger ko. Doon na ako kinabahan talaga at kinilabutan dahil alam kong hindi na normal yun. Pero hindi ko ito gaanong pinagtuunan ng pansin kasi wala akong time para isipin pa yun. Dahil nasaktuhan namang nag-seizure ang lolo ko. Kaya dali-dali na rin akong tumawag ng assistance sa nurse station. Matapos nun, napakabilis ng pangyayari. At ang sinabi na lang sa akin ng doktor, hindi na raw kinaya ng lolo ko. Parang gumuho ang mundo ko nun, pero hindi ko magawang umiyak. Naguguluhan pa rin ako sa mga pangyayari. Sa isip ko, hindi kaya si lolo yung nagtatanggal ng charger ko kanina? Hindi ko na napansin na dumating na pala ang magulang ko. Dahil nga palaisipan pa rin sa akin yung nangyari kanina. Bakit naman niya ako tatakutin? Tanong ko sa sarili ko. Sobrang sakit sa akin ng nangyari sa lolo ko. Pero hindi ko alam kung paanong i-express ang lungkot na nararamdaman ko. Wala ni isang patak ng luha ang tumulo sa mga mata ko. At sa halip, dinistract ko na lang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Kahit pa nakaburol na si lolo sa bahay. Simula noon ay marami na akong naramdaman na kakaiba. Isa na doon ay sa tuwing umaalis ako ng bahay. Palaging nawawala ang susi ng sasakyan ko na sigurado naman akong nailagay ko sa wallet ko. Kailangan ko pa talaga itong hanapin na hindi naman nangyayari sa akin noon. Hindi ko agad mabuksan ang sasakyan at minsan pa hindi gumagana ang aircon na hindi naman nangyayari kapag pauwi ako. Nangyayari lang to kapag paalis na ako ng bahay. Pero hindi pa rin matanggap ng isip ko na ginagambala ako ng lolo ko. Kaya naman pinatingnan ko na lang ang sasakyan ko sa isang shop. Nagtaka ako noon nung sinabi ng mekaniko na normal naman daw ang lahat sa sasakyan ko. Walang kahit anong sira yung component ng sasakyan. Sa opisina namin, palagi ding nadidisconnect sa internet yung PC ko. O di kaya naman, biglang nawawala yung ire-review ko sanang papel. Minsan pa,
bigla na lang ding umaandar yung hand dryer sa CR. Kahit wala namang tao. Sa mga nangyayari na yon, para bang pinapatigil ako sa pagtatrabaho. Pero magmula naman nun, pinagsisikapan ko ng makauwi ng bahay ng alas 4 o alas 5 ng hapon. Para naman kahit papano, makita ko pa rin ang lolo ko na nandoon sa bahay namin. Kahit na sa mga huling sandali niya. Pero yung routine ko na yon ay hanggang nung libing lang ni lolo. Pagkatapos kasing malibing ni lolo, nakakapagtakang normal na ulit ang lahat. Hindi ko na naiiwan ang susi ko sa sasakyan. Nabubuksan at napapaandar ko na ito ng maayos. Hindi na rin nawawala ang internet ng PC. At agad ko na rin nakikita ang mga papeles na kailangan kong pirmahan. Hindi na rin umaandar mag-isa ang hand dryer ng CR. Pero napakarami na ng pending reports ko. Kaya nakakapag-overtime na ulit ako. At nakakauwi na ng bahay ng halos alas 11 na ng gabi. Minsan pag uwi ko, pagbukas ko ng gate ng bahay para ipark ang sasakyan ko, naaninag kong may taong nakadungaw sa bintana, malapit sa terrace namin. Ang buong akala ko nun, si Papa lang at inaantay ako. Kaya ipinark ko na ang sasakyan ko at isinara na ang gate. Pagdating ko sa may terrace namin, halos himatayin ako sa nakita ko. Dahil yung mga matang nakatitig pala sa akin mula sa bintana ay hindi pala sa tatay ko, kundi sa lolo ko na hinihintay ang pagdating ko. Ipinikit ko ang mga mata ko ng halos mga 1 minuto. Dinig na dinig ko ang tibok ng puso ko at pagdilat ko, naroon pa rin si lolo. Maya-maya pa, bumukas bigla ang pinto na tila ba sinasabi niya sa akin na pumasok na ako sa bahay dahil kanina niya pa ako hinihintay. Yung mga luhang hindi ko nailabas nung lamay niya ay isa-isang pumatak mula sa aking mga mata. Nanginginig akong pumasok sa bahay at kita ko kung paanong sumusunod sa akin ng mga titig ni lolo. Dahil sa takot ay pumikit ulit ako. Sa pagpikit kong iyon ay napagtanto ko kung bakit parang ginugulo ako ni lolo. Sa lahat kasi ng apo, ako yung hindi nakapagpaalam sa kanya. Sobrang busy ko kasi nun sa trabaho. Kung kaya't kahit nung mga oras na naghihingalo siya, ay hindi ko naibigay sa kanya ang buong atensyon ko. Hindi ko man lang siya nabigyan ng respeto kahit sa kanyang mga huling sandali. Kaya naman nung mga sandaling yun na nakapikit ako, ay kinausap ko ang lolo ko. Lo, sorry po. Sorry kung hindi ko man lang nagawang iwan ng trabaho ko para makapag-focus sa inyo. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, lolo. Pangako ko po sa inyo, hinding-hindi na po ako gagabihin ng uwi. Pwede ka na pong magpahinga, lo. Pagmulat ko ng mga mata, wala na siya sa upuan. At sa halip, ay may lumipad na isang paru-paro mula sa upuan niya. Alam ko na si lolo yon, dahil ngayon lang ako nakakita ng ganoong paru-paro na lumilipad-lipad sa gabi. Kinabukasan nun, inasikaso ko na agad ang kailangan kong gawin sa office at nagpasya akong mag-work from home na lang at umuwi na ng maaga sa bahay. Nung paghinto ng sasakyan sa tapat ng bahay, naramdaman ko ang lungkot ng pagkawala niya dahil nag-expect na agad ako na may dudungaw sa bintana. Pero wala na. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko, Sir Kira. At sana, magsilbing aral ito sa lahat na matutong rumespeto sa lahat ng oras
At lagi po nating pahalagahan ang bawat miyembro ng ating pamilya bago pa mahuli ang lahat. Yun lang po. Maraming salamat.